So, room tour muna tayo dito sa Ambassador Cruise ng aming Halong Bay Tour. Yan, merong lamp. Malaki yung bed. And my TV. According to Marvin, this is the cheapest room they have in Ambassador Cruise. Yan, laki ng bed, as in. Ang laki ng room. Akala ko maliit lang siya. Nasa first floor ito ng barko. Diyan namin nilagay yung gamit namin. So day tour lang itong in-avail namin. We're not staying here overnight. Kaya yan lang dala namin gamit. Oh. Nice. Ang ganda ng view. And the shower. Ang ganda. Ang ganda ng room. Provided din nila yung mga toiletries. Siyempre, ano bang hinihintay natin? Look at the view. Diba ang ganda? Yung Halong Bay sa Vietnam. Meron ka dyan table, chairs, pwede ka relax. Lamig. Ang ganda lang klima dito ngayon. Tsaka napaka-smooth lang ng pag-andad ng barko. Hindi siya mahalo. Siguro dahil malaki yung barko, kaya ganun. Ang ganda. Di ko alam kung nag-justify ng video yung view, pero ang ganda talaga ng view. Yun lang. Grabe, ang ganda talaga ng view dito sa Halong Bay, as in. Lalo sa taas, ang ganda. Pero hindi ko sure kung nag-justify talaga ng camera yung ganda eh. So first stop namin dito sa Halong Bay Tour ay itong cave. So kailangan namin akyatin yung cave na may 300 steps. Tapos isa lang yung entrance niya, isa lang din yung exit niya. We will stay here for only 40 minutes, then babalik kami sa boat na maghahatid ulit sa amin din sa malaking boat.
Yung mga ibang may tour guide na kasama. So, in-explain ng mga tour guide nila kung anong klaseng mga bato or kung ano yung mga nakikita nila dito. Basta mga ganun-ganun. Ibang language yung gamit nila. So, kami syempre yan, lakad-lakad lang. Yan na naman, masikip na naman dito. Lawak ng cave, as in. Sobrang lawak. Parang hindi ka maniniwala na from the outside makikita may malaking mga bato na nakalutang sa tubig. Ang laki ng loob. Hindi mo akalain ganyan karaming turista yan, sa loob ng cave. So, sa loob ng cave, meron silang hinandang mga walkway, ganyan, na kailangan mo lang sundan mula dun sa entrance sa taas, papunta dun sa exit sa labas. Alam mo, napakalawak nitong cave na to. As in, kanina seryoso pa ako sa pag-video. Ngayon napapagod na ako. Ang haba. Sabi kanina, di ba parang 1 kilometer tong Pero parang hindi, parang tagal na naglalakad. As in. Yan na, pa-exit na tayo ng cave. So after a long walk, palabas na tayo. So this is our next stop. I don't know what island this is. Pero merong little monument. GX T-top, 1935 to 2000. Then meron yung beach. Siguro artificial beach lang to. We're staying here for only 30 minutes. Kasi at 12, aalis na ulit yung bangka namin papunta rin sa malaking boat. Ayan. Tapos, lakad-lakad lang dito. Check nga natin itong island na to. So T-top Beach. Ayan, dito pwede mag-swimming ang mga tourists. Then dito, merong cafeteria. Ayan, merong mais, mga snacks. Tapos pwede ka dyan tumambay. Well, enjoying the view of the beach. Ayan. Parang totoo talaga yung sand. Siguro totoo rin yung beach. Hindi siya artificial. Pero masyado siyang maliit. Siguro may mga nag-swimming dyan kapag summer. So ngayon, kahit winter, hindi ganun ka-lamig yung temperature dito sa Halong Bay. Kaya siguro pwede naman. Pero walang tourist na nag-swimming. And kapag naglakad ka pa, diniretso mo pa, makikita mo itong spot na to for taking pictures. So mag-picture muna tayo. Lakad tayo dyan sa beach. Si Marvin naglalakad. Alam mo, sabi ni Marvin, pag pinagsama daw yung hotel namin sa Ho Chi Minh at saka itong hotel namin sa Hanoi, mas mahal pa rin itong Halong Bay Tour na in-avail niya for 2 kumpara doon sa total ng mga hotels na yun. Hindi ko rin alam kung kasama ba yung sa computation niya yung mga tours na in-avail niya sa Klook.
Malamig doon yung tubig. Eh kasi nga winter eh. Pwede naman malalim. Hindi. Yung harang yung ano no, allowed ka lang mag-swim. Hanggang dun lang. Ah, pwede pa mag-volleyball dun no. Yan yung ship namin, yung Ambassador Cruise. Ayan. So from there, merong mas maliit na bangka or boat na naghahatid sa amin sa mga destinations namin kasi yung mga ganyang kalalaking barko, hindi siya pwedeng dumaong ng mas malapit sa shore dahil sobrang laki niya. Baka yung mga coral sa ilalim baka maapektuhan or baka masira. Kaya may mga smaller boats na naghahatid sa mga tourists sa mga destination. So mamaya ulit ihatid kami dyan pabalik. So after ng 2 stops namin dito sa tour, sa Halong Bay Tour, nakabalik na kami ng room and nagpahinga lang kami ng konti, nagpalit ng damit, and then we're going upstairs para sa aming lunch. Yan. See you later. It's 3:30 p.m. and tapos na yung day tour namin dito sa Halong Bay and it's time to check out. So after namin mag-check out, mag-stay muna kami sa 3rd or 4th floor just to relax. And right now, papunta na sa harbor yung ship.